Fat loss versus weight loss. Ano nga ba pinagkaiba nitong dalawang concept? So, hi everyone, mga ka-legit. I'm Coach Ja, isa akong exercise science educator and as well a fitness coach. And for this episode, pag-uusapan natin kung ano nga ba talagang clear difference ng fat loss at ng weight loss. At bakit isa dito ang dapat mas priority ninyong gawin. So if you're someone na marami ka ng diet na tinry, marami ka ng training strategies, meal plan na sinubscribe, kung ano nung supplement tinake mo, but still, hindi mo ma-achieve yung physique or yung katawan na gusto mong ma-achieve, ito yung episode para sa'yo. Dahil ginawa ko to para sa'yo. So stay with me until the end. So I'll be answering 10 hottest questions about fat loss and weight loss na hopefully magbigay ng clarity sa'yo. So I'll start with number 1. Ano nga ba talaga ang totoong difference ng fat loss and weight loss? So mag-focus muna tayo dun sa weight loss. So pagdating sa weight loss, if you're aiming losing weight, ang unang dapat mong maintindihan dyan ay may risk na mag-lose ka ng water, mag-lose ka rin ng fat mass, pero ang pinakaayaw natin, mag-lose tayo ng muscle mass. So bakit yung sinasabi na di mo dapat hayaan na mag-lose ka ng muscle mass? Kahit babae ka pa, bakit kailangan i-retain may mga muscles na meron ka? Marami ng studies na nagpo-prove na associated yung pagkakaroon natin ng enough muscle mass sa pag-improve ng health markers natin at saka nagiging protective asset siya para hindi tayo magkasakit ng ganong kadali. So in short, having a lot of muscles will really help us to prolong our lives and have a higher quality of life. Ngayon, kapag nag-weight loss tayo, dahil nga we only care about gaano tayo kagaan, gaano tayo kabigat, probably malulose din natin yung mga muscles na gusto sana nating protektahan na hindi mawala. We don't care if we're gonna be losing water, muscles, or fat. Ang pakilang natin, mas mababa yung timbang natin. While yung fat loss, while medyo mas complex siya, pero still, ito yung complexity na dapat natin tanggapin. Kasi fat loss might be healthier than doing weight loss. Although there are doctors or medical experts na nagre-recommend na dapat malagay natin mga sarili natin sa healthier body weight. It's because maybe they want us to prolong the fitness ng lower body natin dahil of course ito yung pinakabumubuhat ng load ng body mass natin. Lagi nire-recommend na magpagaan tayo para hindi tayo magbigay ng additional burden sa lower extremities natin. Ngayon, yung fat loss, dalawa target natin dyan para successfully natin siyang ma-achieve. Of course, unang-una, through calorie restriction, mag-lose tayo ng fat. Now, pagdating naman sa pangalawang factor na importante, dapat mag-gain tayo ng muscles. Pag-usapang body fat percentage, for example, ikaw ay isang taong 200 pounds, tapos your aim is to be 150 pounds. So, you wanna lose 50 pounds. Pero kapag nag-lose ka ng 25 pounds ng muscle and 25 pounds of fat, tapos bago ka mag-lose neto, nasa 25% body fat percentage ka, you are likely to have the same body fat percentage kahit na mas mababa na yung body weight mo. Bakit? Kasi nawala yung muscles, nawala yung body fat. So, ang gusto natin mangyari, less yung mawalang muscles dahil inevitable naman na mawalan tayo ng muscles through dieting kapag may strength training tayo, tsaka protein intake at may sleep, yung tamang stress management, mas mababa yung muscle loss rate na ma-achieve natin o makukuha natin during our fat loss phase. So, ang gusto natin, mas maraming fat na malose kaysa sa muscles. So, that's the difference between fat loss and weight loss. Next, why do people regain weight after dieting? It's because masyadong restrictive, masyadong rigid, or masyadong stressful yung diet na in-apply nila or in-implement nila. There's what we call fat overshooting, na kung saan kapag prolong masyado yung diet natin, we tend to rebound. We tend to fall back sa kung ano yung previous body fat composition or body composition na meron tayo. Kasi masyadong restrictive, masyadong threatening sa integrity ng katawan natin, pinoprotektahan din tayo ng sariling katawan natin. So, binabalik tayo sa kung ano yung nakasanayan niyang normal, which is mataba tayo. Now, we want to lessen the risk or the tendency ma-regain natin yung body weight and body fat natin after dieting by doing it slowly and gradually. So, ang pinaka-best strategy na pwede ko ma-recommend sa inyo para hindi nyo ma-regain yung weight na ayaw nyo na ma-regain dahil masaya na kayo sa pangangatawan na meron kayo or yun na yung physique na gusto nyo ma-maintain is to do the dieting very, very conservatively. At kapag na-achieve mo or medyo malapit ka na sa physique or fat loss goal na gusto mong ma-achieve, kailangan mong mag-reverse dieting or mag-deviate
for the meantime para magkaroon ka ng adherence, magkaroon ka ng motivation, ma-manage mo yung accumulated stress na natanggap ng katawan mo from dieting so that you can continue further. Kumbaga parang sa marathon, kailangan dahan-dahan yung start mo, hindi pwede mag-sprint ka. But at some point, kailangan mag-sprint to gain advantage over other people. But again, kailangan mo rin magpahinga so that you can continue your running until you finish the 42 kilometer. So, kailangan mo rin magpahinga. So, for you to be able to prevent yourself from regaining those fat and weight na meron ka before dieting, ngayon pa lang, do it conservatively and mag-plan ka ahead kung paano ka magpapahinga so that you can allow your physiological state, wellness to recover. Next, are calories still relevant today? Of course, we don't know kung ilang calories yung kinakain natin and we really want to achieve fat loss or be in a healthier version, kailangan matutunan natin malaman kung ano yung cost through calories ng mga food na kinakain natin. Dahil kapag hindi, ma-underestimate natin siya, naakala natin porket konti, mababa yung calorie na content ng food na yun, yung pala mataas pa rin. Tapos magtataka tayo, bakit di ako nag-lose ng weight? Ba't di ako nag-lose ng body fat? It's because you didn't care about knowing or building your awareness on the types of food that you are consuming at kung ano yung content na meron sila. If ang dahilan ng di mo pagyaman ay hindi mo alam kung ano yung ginagastos mo, hindi mo alam kung ano yung mga financial liabilities mo, hindi mo alam yung exact amount kung ano yung mga pinakamasakit na liabilities mo na nagde-drain ng savings mo. So, same din sa nutrition. You have to know the food you eat so that you will know how to budget and consume those strategically. What nutrition advice causes the most confusion? Actually, yung sinasabi nila na mag-calorie deficit ka lang, mag-lose ka ng weight. Hindi lang pagbawas ng calories ang pinaka-key for you to be able to lose weight and lose fat. Dahil nandyan yung environment. Yung environment mo ba, sinusuportahan yung pagda-diet mo? That includes your circle of friends, circle of family, or the circle of people na madalas mong kinakasama. Pangalawa, very accessible ba sa'yo yung mga healthier choices? Pangatlo, of course, nandyan din yung hormone health mo na hindi naman lahat ng calorie deficit strategy is same yung magiging result sa mga taong nagsusunod o sumusunod dito. So, may mga iba yung responses ng mga may sakit, iba yung takbo ng progress ng mga taong may complications versus sa mga walang pinoproblema sa health at saka very convenient yung lifestyle. So, yun din yung nakikita kong dahilan. Pag sinabi na paano pumayat calorie deficit, that's the time na magkakaroon pa ng mas malawak na confusion yung mga tao na how to do calorie deficit. It's because it's very simplified na hindi na nila dinidiscuss yung mga nuances. Is eating less always the solution? It might be one of your starter strategy, pero hindi doon natatapos yung strategy na dapat mong i-implement for you to be able to lose some significant amount of fat. Dahil hindi porket konting yung kinain mo, konti na rin yung calories na kinokonsume mo. For example, yung mga peanuts, mataas sa calories yan dahil mataas sa fat. Yung mga processed food, kahit na napakapiranggot ng serving yan, mas mataas pa rin yung calories niya or at least equal dun sa amount of calories na meron yung mga higher quality foods pero may bigger serving. So, hindi enough na you're just consuming or eating less. The quality of the food you eat, kapag mas advanced ka na, yung meal timing, yung exact number ng macronutrients requirement mo daily, yan yung mga nagmamatter. So, hindi porket konti yung kinakain mo, konti yung kanin mo, konti yung ulam mo, sigurado na mag-lose ka ng weight. So, why do crash diets fail long-term? It's because it gives people a miserable life. Hindi naman kailangan sobrang depressing. Hindi kailangan nakasakal yung diet na sinusunod mo for you to be able to achieve a really, really good body and fitness. Dahil ang number one predictor para mag-succeed ka sa pag-transform ng katawan mo, especially sa pagda-diet, is dapat gustong-gusto mong sinusunod yung diet mo. Dapat yung diet mo also fulfills the needs dun sa iba pang importanteng bagay or meaningful things in your life. Hindi ka lang naman nagda-diet para pumayat. Nagda-diet ka para maging reliable kang empleyado ng boss mo. Nagda-diet ka para maging reliable parent, reliable na kapatid, asawa, partner. Nagda-diet ka para magawa yung mga bagay na gusto mo pang gawin outside work, outside family, mga leisure activities mo. Hindi lang para magsunog ng taba. So the reason why crash diets fail, it's because basically it's sabotaging. It feels miserable. Wala namang gustong mabuhay ng miserable. So how should beginners approach food tracking? So unang-una, if you are really a beginner sa pagtatrack ng calories at gustong-gusto mo talaga mag-lose ng fat, hindi mo kailangang i-track lahat ng meals mo per day. So, ano ibig ko sabihin dito? Hindi naman kailangan yung breakfast, lunch, dinner, tinatrack mo agad. So, para hindi maging overwhelming sa yung pagtatrack, you might want to choose one of your daily meals kung ano muna itatrack mo doon.
then the rest of the meal, magkakaroon ka ng alternatives. For example, ang pinili ko i-track ay yung lunch lang. So, kung yung kinain ko ng lunch, yun yung ilalagay ko sa MyFitnessPal. Pero yung breakfast and yung dinner ko, itatransform ko na siya paunti-unti na align dun sa goal na gusto kong ma-achieve. So, kung sa lunch, na-track ko na yung calorie intake ko, tsaka yung macronutrient contents ng mga food na kakainin ko by lunch, yung breakfast and dinner, from 2 rice before, 1 rice or 1.5 rice na lang. So, dun mo na uumpisahan yung better habits mo. Dun sa mga di mo pa tinatrack na food, okay? Para while you're tracking without being overwhelmed, may habits ka nang natatransform slowly and gradually. You don't have to track everything sa first month. Ang kailangan mo muna, mamili ka muna ng isang meal na itatrack mo, then the rest, better food choices or decisions. Is consistency more than important than food quality? Kailangan mataas din yung food quality dahil kapag mataas yung quality ng food na kinakain natin, less likely tayong magugutom agad-agad. So, dahil hindi tayo nagugutom agad-agad, hindi ganun ka-frequent yung paghahanap natin ng pagkain or pag-consume natin ng food, which may lead us to losing a good amount of body fat. But at the same time, hindi naman porket high quality yung pagkain na kinain mo, gagawin mo lang siya 3 times a week, tapos the rest of the week, hindi ka na consistent, sigurado magfe-fail ka pa rin sa pagda-diet mo. Yung taas ng kalidad ng pagkain mo plus consistency are actually 2 of the vital keys para maging successful yung pagda-diet mo. Well, nagigets ko naman na medyo mahal yung mga higher quality foods dito sa Philippines, pero kung meron man tayong maging consistent with, is number 1, yung pag-implement ng awareness every day sa pagkain na kinoconsume natin by tracking the calories we consume. And number 2 is yung pagpili ng better food choices when opportunity comes. Pag may budget tayo, may bonus, may sama natin sa budget sa pagkain na kung saan mas marami yung higher quality foods kaysa sa lower quality foods. So what does sustainable eating actually look like? Pag sinabi natin sustainable eating, ito yung bagay na kahit hindi mo iniisip na nagda-diet ka, parang automatic na sa sistema na dapat ito yung food na kinukonsume ko, ganito lang kadami, at kapag ganito yung circumstance ko, hindi ako lumilihis dun sa plano ko when it comes to my nutrition. Less yung decision-making process mo kasi automatic sa'yo yung pag-implement ng mga ganong habits or pag-enforce ng mga habits mo when it comes to nutrition. So, ibig sabihin, masaya ka sa strategy na yun. Ibig sabihin, yun yung strategy na willing kang i-accept for the sake of achieving your fitness goal. Whatever circumstance na meron ka, dapat ma-implement mo yung plano mo. At ito pala yung mga nakakalimutan ng ibang tao. Yung consistency is not just about being able to repeat actions. Consistency is also about being adaptive. Na kapag nagbago yung circumstance mo, paano mo ma-implement yung plano mo? Medyo iba lang yung version, but still, most of it or looks similar sa kung ano yung typical plan mo. So, being consistent is also being adaptive. Last, what should people focus on first in nutrition? So, ang pinakaunang bagay na dapat mo maging focus pagdating sa nutrition ay ito, yung environment mo. So, kung yung ref nyo ay punong-puno ng ultra-processed food, tapos yung mga higher quality foods hindi nyo masyadong nakikita, most likely, yung mga pagkain na yon na ultra-processed ang una mong kakainin. So, kailangan mo i-retweak kung anong design ng kusina ninyo, ng ref ninyo, ng kwarto ninyo. So, kung ano pang part ng environment meron kayo na tingin nyo influential sa kung paano kayo mag-decide, sa kung paano kayo kumain, kailangan nyo siyang i-architect or i-tweak at some point. At i-tweak nyo siya in a way na kapag pinili nyo itong habits na to that will likely lead you to your fat loss success, very normalized, very enforced, at saka madaling magkaroon ng cues. Paalala sa atin na ito yung habits na dapat nating i-implement to lose some fat. Dahil kahit anong disiplina pang meron kayo, kahit afford yung mga healthier foods. But if your environment is established na contrasting doon sa kung ano yung kapasidad ninyo at kung ano gusto nyo gawin, hindi kayo magsasucceed sa pagda-diet nyo. Ang sabi nga sa Atomic Habits, yung environment natin is an invisible hand that shapes our decision making. So hopefully, etong episode na to na tungkol sa fat loss versus weight loss, ano talagang real difference between these two. Marami kayong tutunan. And bago kayo umalis, I'm inviting guys to subscribe dito sa channel ko. And kapag may mga natutunan kayo, you may wanna take a screenshot of this episode, tapos tag nyo sa mga stories niyo, and I'll do my best to repost it just to acknowledge the gesture na pinanood niyo yung videos ko because you wanna learn legitimate fitness. So yun lang. Sa Spotify and YouTube, huwag tayo mawawala doon. Stay tuned, marami pa akong high value na ipopost for you guys. So peace.